Hello guys. Today, mag-i-install tayo ng PowerShell ISE para doon natin ilalagay yung mga script para sa process ng bulk add sa Active Directory. Bale, users yung i-add natin, then mga admins. So, open lang natin yung VirtualBox. Then, hanapin lang natin yung um, punta lang tayo sa start. Then, may ita-type lang tayo dito. Open lang natin yung server manager. After that, punta sa features, add features. Then, hanapin natin dito yung PowerShell. Hindi. Oh, tama. PowerShell. Windows PowerShell Integrated Scripting. Ano pala yung meaning ng ISE? Integrated Scripting Environment. So, ayan. Once na-install na natin yung ISE, pwede na natin hanapin yun. Bale, type lang natin yung ISE. Yun. Makikita natin dito na. Then, yun. After natin ma-install yung PowerShell ISE, install lang natin itong image burn. Kasi ito yung kakailanganin natin para i-convert yung mga files into ISO. Then, i-encrypt natin to sa ating Windows 2008. Bale, fast forward ko na lang sa part na to. Yan, after natin ma-install, meron ako ditong script which is I got from a good friend of mine, Miko Rabino. Um, Dito sa script na to, andito na yung um, image, no, user bulk para sa pag-add natin ng mga users sa Active Directory. Para isahan na lang, hindi na yung iisa-isahin pa. Kung nai-gets niya, ganun. Bali, image burn, ah, kailangan natin to para ma-convert natin yung file into ISO kasi hindi nagagawa yung drag and drop sa Windows server coming from the host server. So, kaya ganyan. Yan yung file ko. Nakuha ko yun kay Miko. Then, hanapin lang natin yung file. Then, doon natin i-save yung ISO. Ayan, yes lang natin. Then, detect yung files. And pagtapos yan, then, log out lang natin yung server. Kasi dyan natin ilalagay na yung um, ISO. Bali, same process to sa VirtualBox. Once na shutdown, punta lang tayo sa settings. Nahanap ko lang kung na-save na ba talaga yung file. Yan, ito yung OS 57. Then, ilalagay lang sa Windows 2008 server. ISO file. Kaya, hindi.
So, once na na-install, i-start na natin yung program. So, ganito yung process. Naglagay pa ako ng mga names sa notepad. May hulay-hulay na yun, S1A, S2A, and so on and so forth. Bale, ganyan. Hanapin lang natin yung mga group sa user folder. Ayan yan. Kita nyo sa baba. Merong S1A, NS, yan yung mga group na yan. Security group. Click lang din yung mga notes na nilagay. Add members. Copy and paste lang. Then, tapos na. Ganun lang. Same process lang yung gagawin sa kahit anong group. Yan pala. Dahil sabi nga ni sir, minsan may mga parehas ng pangalan. Bali, choose lang natin yung appropriate. Bali, na makikita yun naman na S1A siya or S2A, ganun. Bali, click lang natin yun. Then, okay. Ayan. Yung mga mahaba palang pangalan or unrecognized character, hindi na-approve ng users directory. Bali, hindi sila na-add. Kaya, ganun lang talaga. Yun. Same process lang din. And that's all for this video. Next time, di ko alam kung anong gagawin. See you.